Dumiretso pa rin ako sa hospital kahit pa hindi masyadong maganda ang pakiramdam ko dahil sa nangyari. Routine ko nang bisitahin si chairman kapag maaga akong nakakauwi mula sa school at trabaho. Baka magtaka sila kung hindi ako magpapakita. Lalo na si madam na alam ang schedule ko. Sa susunod i-text mo muna yung asawa mo para hindi nasasayang ang mga niluluto mo, sermon agad ni madam. Yun nga po ang balak ko, sagot ko habang nagbabalat ako ng orange. Ang dami kasing prutas sa loob ng room ni chairman. Sayang naman kung mabubulok lang kaya yun ang kinakain ko tuwing dumadalaw ako. Huwag ka masyadong kampante kahit pakasal na kayo ng anak ko. May mga babaeng kahit alam na nilang may asawa na yung lalaki talagang nilandi pa rin nila. Lalo na yung asawa mo, alam mong habulin ng mga babae yan. Ayun, natumbok niya kahit hindi pa ako nagkukwento. Mahal naman po ako ni Gray, sabi ko. Tumawa si madam. Yan ang palaging sinasabi ng mga babaeng umiyak after is a year dahil nabalitaan nilang may babae pala ang mga asawa nila. Sa una lang yung kilig-kilig na yan, pagtagal karamihan sa mga lalaki nanlalamig na pagkatapos ng honeymoon stage. Kaya ikaw, talasan mo yung pakiramdam mo, umiiling-iling na sabi nito. Lahat ng mag-asawa dumadaan sa pagsubok lalo na yung mga lalaking yan. Maraming tukso lalapit sa mga yan at makakalimot panandalian. Yung iba pinapatawad pero hindi pwede sa akin yun. Kaya itong si Eduardo, huminto muna siya sa pagsasalita at sumulyap kay chairman na ngayon ay kinukuhanan ng blood pressure ng isang nurse. Kahit alam kong patay na patay sa akin yung asawa ko, bantay sarado pa rin sa akin yan. Kita mo naman, walang naging babae, taas noong saad ni madam. As in wala po talaga, tanong ko. Curious akong malaman dahil ayokong magkababae si Gray. May mga nagtangka. Ayon ang hiram ng mukha sa kalabaw, ani madam sabay pakawala ng malakas na tawa. Mrs. Tuazon, wag niyo pong takutin si chairman, tumataas po ang blood pressure niya, pabirong sabi ng nurse. Tumawa kasi si chairman kaya mataas masyado ang kinalabasan ng resulta ng reading. Hindi yun pinansin ni madam at patuloy lang ito sa pagkukwento na parang hindi napapagod magsalita. May binabayaran akong tao para sundan siya kahit saan magpunta. Para kapag may lumapit na babae, nasa likod na agad nila ako. Doon na nagsalita si chairman na kanina pang pangiti-ngiti lang. Matilda, sa simula't simula pa lang, alam kong may binabayaran ka para sundan ako. Paanong hindi ko malalaman, card ko ang ginagamit mong pambayad sa mga inuupahan mo. Mahal lang talaga kita, kaya hindi ako tumingin sa iba, saad nito. Sabay kaming napatili ng nurse dahil sa sinabing yun ni chairman. Ayon naman, ang lagkit, kinikilig na sabi ng nurse. Kahit naman ako ay kilig na kilig at hindi ko mapigilang mapangiti habang pinapanood silang dalawa. Nakakatuwa talaga sila. Naaalala ko tuloy si Kuya Drake, pareho pala sila ni chairman. Pareho silang member ng Takusagang. Takot sa asawa. Simula kasi nung maospital si chairman at binibisita ko sila halos araw-araw, saka ko lang sila nakilala ng lubusan. Ibang-ibi sa unang impresyon ko sa kanila. Ang babait pala nila. Mukha lang seryoso at nakakatakot si chairman pero kapag silang dalawa na lang ni madam, lumalabas ang pagiging malambing nito sa asawa. Si madam naman ay ganun din sa harap lang ng ibang tao o siya mukhang maarte at matapobre pero ang totoo, napakalambot pala ng puso nito lalo na sa pamilya, kagaya ng kwento ng mga Marits. Laki si madam sa hirap at maraming pinagdaanan sa buhay, kaya naman naging defense mechanism na nito ang pagiging mataray para hindi siya apak-apakan ng ibang tao. Hindi man ako makarelate, naunawaan ko naman na may sarili itong dahilan. Pansamantala ay nakalimutan ko ang tungkol kay Gray pero nang umuwi ako ay muli ko na naman itong naisip. Kaya kinuha ko na lang ang laptop ko at nireview ang update sa development ng Urvosurds. Kagaya ng mga dapat i-adjust sa code, ina-adjust ko ang sukat ng design at timpla ng materials. Minor adjustments lang ito at kailangan na ito bukas. Patapos na ako, nire-review ko na lang kaya naman halos hindi ko na malayan ang oras. Biglang bumukas ang pinto. Baby ko, tawag ni Gray. Malambing na sabi nito sa mahinang boses. Hindi ako lumingon. Hindi kagaya ng dati na masaya ko siyang sasalubungin ng yakap at halik. Patuloy lang ako sa aking ginagawa. Naramdaman ko na lang ang braso niyang yumakap sa akin mula sa likuran. Hinawi niya ang buhok ko sa batok at marahang akong hinalikan doon, paikot-ikot at paulit-ulit.
Halatang nanunuyo kaya lalo akong nagdududa sa kanya, ganito ba kapag may kasalanan ang lalaki? Pero sa isang banda, ganito naman talaga siya ka-sweet sa akin kahit nung una pa. Ang kaibahan nga lang, meron akong pagdududa. Na-miss kita, bulong niya sa akin sabay dikit ng kanyang labi sa gilid ng liig ko. Hindi ako lumingon at tuloy lang sa pagtatype. May pasalubong ako, sabi niya habang nakayakap pa rin. Guess what? Anya at bumitiw para kunin ang paper bag at inilapit sa akin. Ipinatong niya ito sa desk sa mismong harap ko. Strawberry cake. Yung may cream cheese sa gitna. Yung favorite mo, tumango ako. Thank you, sabi ko at pilit nang umiti nang hindi tumitingin sa kanya. Hain ko siya narinig na nagsalita. Maya-maya pa ay lumapit siya sa akin. Tumahimik pagkway tumikhim. Sorry nga pala, kanina. Wala na ako sa office nung dumating ka. May lunch meeting lang, umiling ako ng bahagya. Ayos lang, nagmamadali rin naman ako. Sinong ka-meeting mo? Siyam kunwari ay walang mali siyang tanong ko. Hindi na naman agad siya nagsalita, mukhang hindi na paghandaan ang itatanong ko. Dun pa lang ako tumingin sa kanya. Hindi nakawala sa akin ang paglikot ng mga mata niya. Parang balisa ito dahil biglang tumingin sa kisam na parang may naalala. Yung mga business partner namin. May investor kasing bago. Kasama namin sila. You know, regular lunch meeting, paliwanag nito. Hindi na ako nagtanong pa at nagpatuloy sa pagre-review ng design ko. Maya-maya pa ay mas lumapit siya. Yumuko ito at minasa-masahe ang balikat ko sa kamuling yumakap sa likod ko. Tapos ay humalik sa braso ko. Baka gusto mo akong samahan mag-shower tapos alam mo na di. Bulong niya at inilapit ang mukha sa akin. Hinalikan niya ang pisngi ko, bumaba yun sa lieg sunod ay sa batok. Naramdaman ko pang kinikiskis niya ang kanyang ilong na parang pusa. Gray, na-menstruation ako. Hindi pwede, sabi ko kahit hindi naman totoo. Kaya pala ang sungit mo ngayon, bulong nito at mahinang natawa. Siya lang ang natawa, ako hindi. Marahan siyang kumalas sa akin. Shower lang ako, nito. Tinapik muna ako sa balikat saka siya pumasok sa banyo. Pagbalik niya ay bagong ligo na ito at walang suot kahit ano kagaya ng nakagawian na nito. Basang-basa pa ang buhok habang pinapatuyo ng towel. Matapos nitong magpatuyo ay nagsuot ito ng boxer. Baby, tulog na tayo, ayan niya sabay hila ng kumot. Mauna ka na, tapos na ako sa design pero sa laptop pa rin ako nakatingin. Kunyari, busy pa rin. Lumapit siya sa akin at hinalikan muna ako sa labi. I love you, bulong niya. Bumalik siya sa kama. Maya-maya ay narinig ko ulit siyang nagsalita. I love you, ulit niya sa mas malambing na boses. Love you too, sagot ko pero ang sakit sa lalamunan. Yun bang parang may buhol sa lalamunan ko habang sinasabi yun? Itinigil ko lang ang aking ginagawa nang maramdaman kong tulog na siya. Saka pa lang ako humiga sa kama. Kinabukasan kahit hindi ko feel na umattend ng event na dadaluhan ni Gray na isang corporate ball, wala akong nagawa kundi ang sumama. Lalo na at nalaman kong hindi kasali dun ang mga Rufino. Ibig sabihin wala ang mga ate ko. Nung una ay nag-aalangan ako dahil baka mapikturan na naman kami pero ang sabi ni Gray ay private event daw ito, bawal ang media at photography. Kaya sumama na ako. Nagpadala pa si Gray ng gown na isusuot ko, pati na rin ang mga mag-aayos sa akin. Hindi pa kami nagkikita simula kaninang umaga nang magising ako. Ngayon pa lang. Nakatayo siya sa harapan ko at sinusundo na ako. Napakagwapo niya sa suot niyang black tuxedo, sleek at classy, may silver Innovatech pin sa lapel. Habang ako naman ay nakaitim na velvet gown na may slit sa gilid at silver na spaghetti straps. Mahaba ang lailayan ng gown pero magaan. Loose low-bun ang hairstyle ang ginawa nung tumulong sa aking mag-ayos. May ilang hibla din ng buhok ang sinadyang mahulog sa gilid para daw hindi magmukhang sobrang putmal. Nakangiti siyang lumapit sa akin. You're beautiful, sabi niya tapos hinalikan ako. Lihim na natuwa ang puso ko kahit may inis pa rin akong nararamdaman sa kanya. Siyempre, mahal eh. Ikaw din, ang gwapo mo, tugon ko. Totoo yun sa loob ko. Tara na, anya at inalalayan ako hanggang sa makasakay kami ng sasakyan.
Kaya hindi ko magawang magalit ng 100% sa kanya, kasi hindi pa rin siya nagbabago kung paano niya ako tratuhin, ang sweet pa rin niya sa akin. Kung hindi ko lang nakita yung kahapon, hindi ko pagdududahan ang pagsasama naming dalawa. Ang venue ay sa Veranda La Castello, bahagi ng lumang mansyon na ginawang events venue. May malawak na terasa at tanaw ang garden. Tahimik sa labas at napaka-elegante. Bagay na bagay sa mga ganitong events na pang mga executives. Nagpalinga-linga ako at nananalangin na sana ay walang naligaw na press. Mukhang napansin naman ni Gray ang kilos kong hindi mapakali. Promise, walang press ngayong gabi kaya wag kang mag-alala. Sana hindi na lang ako sumama, anxious na sagot ko. Ikinawit ni Gray ang kanyang kamay sa aking biwang habang naglalakad kami palapit sa venue. Gusto lang kitang makasama ngayong gabi. Namiss ko lang ang baby ko, ang sungit mo kasi sa akin kagabi, bulong niya sa akin. Napapilit pa ako matapos maramdaman ang init ng kanyang hininga sa akin tenga, sa balikat tapos balak pa yatang sumiksik sa leg ko. Kung hindi ko pa siya sinaway, hindi pa siya titigil sa pagiging clingy niya. Pagpasok namin, bumungad sa amin ang eleganteng dekorasyon. Mukhang private nga dito. Wala akong nakikitang press na naririto. Halatang mga bigating tao lang ang mga bisita. Marami na rin ang kumausap at bumabati kay Gray. Confident na rin siya na kausapin ang mga ito. Hindi kagaya nung unang beses na sumama ako sa kanya sa corporate ball na hindi niya kilala ang karamihan sa dumalo. Mukhang napaghandaan na nga niya talaga ang kanyang bagong trabaho. Maya-maya. Gray. Sabay kaming napalingon ni Gray sa nagsalita. Isang magandang babae na naka-red satin gown. Napakunot ang noo ko dahil napakapamilyar niya. Inisip ko kung saan ko ba siya nakita. Biglang namilog ang mata ko nang makilala siya. Siya yung babaeng nakita naming dalawa ni Nancy sa food court ng Innovatech sa pasalubong shop na nakipag-agawan sa akin ng bandana. Anong ginagawa niya rito at bakit kilala siya ni Gray? Umiti ang babae at diretsong kay Gray nakatingin. Hinihintay ko na bumati rin si Gray sa babae o kaya ay introduce kami isa-isa't isa pero tila tahimik lang ito. Kaya humarap ako sa kanya at kita ko na diretso itong nakatingin sa babae. Sa halip na si Gray ang magsalita ay mas nauna pa ang babae. Hi! I'm Lorraine Grant. Grace, ibiniti nito ang sasabihin at mabilis na sumulyap kay Gray, then humarap muli sa akin. I'll zero worker. Biglang kumabog ang dibdib ko nang marinig ang pangalan niya. Lorraine. So, siya yung Lorraine na pinag-uusapan ng mga empleyado sa front desk. Siya yung babaeng palagi daw kasama ni Gray kumain ng lunch. That means siya yung babaeng kasama ni Gray na sumakay sa iisang sasakyan. Mabilis akong napalingon kay Gray. Nahuli ko na naman siyang nakatingin kay Lorraine na tila may nais sabihin. Nang dumako ang tingin niya sa akin ay naglumikot ang kanyang mga mata. Parang gusto ko siyang kumprontahin sa mga oras na ito at sabihin dito ang mga nalalaman ko. Yes, she's the co-worker. Ani Gray ay kita ko ang parang pilit ng ngiti. Muli kong nilingon si Lorraine, nakatingin ito kay Gray. Pagkatapos ay sunod ay bumaling ulit ang tumingin sa akin. Bumaba ang mga mata nito sa kamay ni Gray na nakakapit sa baywang ko. Nakita ko ang malit ng ngiti nito na may kasamang bahagyang pagtaas ng kilay. Mas lumapit pa siya. Umangat ang kamay niya at komportableng humawak sa braso ni Gray kaya doon natuon ang tingin ko. Hi, kumusta ka na? Anito habang nasa braso pa rin ang kamay. It's been a while, may pagkasarkastikong sabi ni Lorraine at mahina pang natawa. Napatingin ako kay Gray. Bahagya nitong inilayo ang sarili kay Lorraine, saglit siyang lumingon sa akin, pero mabilis na ibinalik ang tingin kay Lorraine na parang sinasaway niya ito. Yeah. It's been a while, tugon ni Gray na parang labas sa ilong isang matamis na ngiti naman ang isinukli ng babae sa kanya. Ako naman, parang gusto kong tumawa ng malakas at sabihin sa dalawang ito na ang pangit ng acting nila. Kahit anong pigil ko ay may tawa pa ring nakawala sa bibig ko. Yung tawang mapakla. Kaya sabay pa silang napatingin sa akin. Kala ko ba co-workers, bakit it's been a while, sambit ko at sinamahan ko ng peking ngiti. Kitang-kita ko ang paglunok ni Gray dahil sa pagtaas-baba ng kanyang Adam's apple. Baby. Dr. Tuazon, I'm glad to see you here, wika ng isang lalaking nakalapit na agad sa amin. Napunta naman dun ang atensyon namin ni Gray. Mr. Punzalan, bati nito.
Nandito na yung mga investors from Japan. Can you come with me for a minute, wika ng lalaki. Sure, tugon ni Gray at hinawakan ako sa braso para isabay sa paglakad niya. Si Lorraine naman ay naiwang mag-isa sa pwesto niya. May 5 minutes na ring nag-uusap si Gray at Mr. Punzalan nang magpaalam ako kay Gray na magbabanyo muna para ayusin ang ng buhok ko. Pagpasok ko ng banyo, humarap ako sa salamin at maingat na inayos ang pin. Kasalukuyan ko yung ginagawa ng pumasok ang isang babae, ang hitad. Hindi ko na lang siya pinansin na parang walang nakita. Humarap din ito sa salamin, ilang di pa lang ang layo sa akin. Nagsimula itong mag-retouch ng kanyang mukha. Bigla na lang itong nagsalita pero sa salamin pa rin nakatingin. Ang ganda nitong venue especially sa labas, anito. Hindi ako sumagot at parang walang naririnig. Ayokong makita ang pagmumukha niya dahil umiinit ang ulo ko kaya tumalikod ako para magtungo sa loob ng cubicle. Madilim sa terrace. Some romantic conversation just need privacy. Dagdag pa nito at narinig ko ang mga hakbang niya palabas ng restroom. Paglabas ko ng banyo ay binalikan ko si Gray kung saan ko siya iniwan. Pero wala na siya dun. Nilibot ng paningin ko ang kabuuan ng bulwagan pero hindi ko siya makita. Bigla akong kinutuban, hindi kaya magkasama silang dalawa ni Lorraine. Hindi ko rin kasi makita ang hitad na yun dito sa loob. Naalala ko ang sinabi nito kanina sa banyo. Madilim sa terrace. Some romantic conversations just need privacy. Parang may mga paru-parong nagliparan sa dibdib ko. Hindi kaya. Dali-dali akong lumabas ng bulwagan hanggang sa nakita ko ang terrace. Mahina lang ang liwanag ng ilaw doon, naging dito sa pwesto ko. Tila sinadya para maging romantic ang setup ng venue. Naglakad pa akong bahagya. Puro halaman kasi sa labas. At doon nakita ko si Gray at Lorraine. Hawak ni Gray si Lorraine sa braso nito habang naglalakad sila sa madilim na lugar. Pero naaaninag ko pa rin sila dahil sa liwanag nagmumula sa maliit na poste. Huminto sila at mukhang nag-uusap. Hindi ko alam kung bakit ko pa sila sinusundan. Obvious naman na may ginagawang kalokohan ang dalawang ito. Bakit ba kailangan ko pa ng ebidensya? At kung walang silang ginagawang masama, bakit sa madilim pa sila kailangang mag-usap at patago? Gusto ko silang sugurin pero hindi ko alam kung bakit iba ang naging galaw ng katawan ko. Kusang pumihit ang katawan ko patalikod sa kanila. Pero bago pa ako nakatalikod ay nakita ko muna ang kamay ni Janice na mabilis gumapang sa dibdib ni Gray. Mapakla akong natawa. Malandi. Sigaw ng utak ko. Bakit ganun? Kusang humahakbang ng mabilis ang mga paa ko papalayo sa kanila. Tapos kusa na ring pumatak ang luha ko at hindi ko na yung mapigilan. Yung bang parang wala akong kontrol sa galaw ng sarili kong katawan. Kahit taliwas sa sinasabi ng utak ko. Inis kong pinahid ang mga luha ko at pinigilan na mapaiyak ng tuluyan. Ayokong sayangin ang luha sa taong hindi makontento sa isa. Naglakad ako palabas ng bakuran at mahigpit ang aking pagkakahawak sa aking clutch at doon ko ibinuhos ang sakit. May mga dumadaang sasakyan sa labas kaya mabilis akong nakapara ng taxi para magpahatid sa mansion. Ilang sandali pa lang ako sa taxi nang marinig kong may tumatawag sa cellphone ko. Sigurado akong si Gray yun at nang silipin ko, hindi nga ako nagkamali. Hininaan ko lang ang volume para hindi makaabala kay Manong driver pero hindi ko sinagot ang tuwag. Kahit ilang beses na siyang tumatawag, hindi ko pa rin sinagot. May mga text messages siyang ipinadala na hindi ko na pinag-aksayahan pa na basahin. Ngayong gabi, sapat na yung mga nakita ko para masaktan ako. Ayoko nang dagdagan pa niya dahil sa mga kasinungalingang sasabihin niya. Mabilis kong hinubad ang suot na gown at dumiretso sa banyo para maligo. Pagkatapos ay humiga na sa kama at pinilit kong makatulog. Pero kahit anong gawin ko, hindi talaga ako dalawin ng antok. Kaya tumayo ulit ako para uminom ng over-the-counter na pampatulog. Napakabilis lumipas ng oras, nakahiga lang ako pero gising pa rin ako. Medyo tumatalab na ang gamot kahit paano kaya muli akong tumayo para magbanyo para mamaya tuloy-tuloy na ang tulog ko. Paglabas ko ng banyo, nandun na si Gray. Nakaupo ito sa edge ng kama, mukhang hinihintay ako. Halatang stress at aligaga. Pagkakita niya sa akin, agad itong tumayo. God, nandito ka lang pala. Bakit ka umalis nang wala man lang paalam? Ramdam ko sa boses niya ang matinding pag-aalala. Tiningnan ko lang siya ay naglakad ako palapit sa kama.
Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko, Anya. Sumama ang pakiramdam ko, malamig na tugon ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin para, mukhang nag-enjoy ka naman dun kaya hindi ko na lang kayo inabala. Nakakahiya naman sa inyong dalawa. Natigilan siya at hindi na ituloy ang sasabihin. Tiningnan niya ako pero yung tinging hindi diretsyo. Tumingin ako ng diretsyo sa kanya. Sino si Lorraine? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Baby. Anong relasyon mo sa kanya? Mahinahon pa rin ang pagkakasabi ko kahit nagpupuyos ang kalooban ko. Kita ko sa mukha niya ang pagkagulat nang itanong ko yun. Magkatrabaho lang kami, mabilis niya sagot. Talaga? Kasi sa nakita ko, hindi lang kayo basta magkatrabaho. Bakit kailangang sa dilim pa kayo mag-usap? Putol ko sa kanya. Baby G. Anya at aktong lalapit sa akin pero umatras ako. Kaya huminto na rin siya. Hindi ito kagaya ng iniisip mo. It's all business, sabi niya. Napapikit na lang ako ng mariin. Kahit siguro pitpitin ko ang itlog nito, hinding-hindi ito aamin. Nakakapagsisi na umalis pa ako kanina, kung sana lang ay kinaya kong panoorin kung ano pang sunod nilang gagawin, baka maisagot na ako ngayon. Inaantok na ako, sabi ko at naglakad palapit sa kama saka nahiga patalikod sa kanya. Galit ako ngayon at ayokong makipagtalo kapag ganito ako. Kilala ko ang sarili ko matalas akong magsalita minsan. Kaya kung makikipagtalo ako sa kanya ngayon, baka may mga salita akong mabitawan, hindi ko na mabawi at baka pagsisihan ko lang. Matutulog na ako, saka na lang tayo mag-usap. Pwede bang dun ka muna matulog sa kabilang kwarto, sabi ko. Sandaling katahimikan pero alam kong nakatayo pa rin siya. At kahit hindi ko siya nakikita, alam kong nakatingin siya sa akin. Mahal na mahal kita. Huwag mo sanang kalimutan yan, Anya sa mahinang boses. Sunod ay narinig ko ang mga yabag niya papalayo. Inadjust muna niya ang setting ng ilaw sa kwarto at ginawang dim bago siya tuluyang lumabas. Pinilit kong makatulog pero ayaw na naman akong dalawin ng antok. May 1 oras na yata akong ganun, naghihintay na makatulog. Maya-maya pa ay narinig kong may marahang nagbukas ng pintuan, sunod ay mga mahinang paghakbang. Alam kong si Gray yun. Hindi ako kumilos at nakiramdaman lang. Ilang saglit pa, naramdaman ko ang paglubog ng kama nang sumampa siya. Lumapit siya at sumiksik sa tabi ko sa kayunakap mula sa likuran. Mariin akong napapikit. Gusto kong maiyak nang yakapin niya ako. Bakit ganun? Iba ang nararamdaman ng puso ko. Ang sabi ng puso ko mahal niya ako. Pero bakit iba yung mga narinig at mga nakita ko sa labas? Ito na rin siguro ang dahilan kaya hindi ko rin siya magawang talakan. Ilang saglit pa ay narinig ko siyang bumulong, yung sobrang hina. I love you, G. Hindi ako sumagot at nagpanggap na tulog aminin ko man o hindi, kahit pa masama ang loob ko, may dulot pa rin nakapanatagan ang yakap na niya sa akin. Hindi na yata sanay ang katawan ko na wala siya sa tabi ko kaya siguro, hindi ako makatulog tuloy, parang ayon palang tumatalab yung ininom kong pampaantok, nadagdagan pa ng init ng yakap niya, kaya tuluyan na nga akong nakatulog. Kinabukasan pagising ko, wala na ulit si Gray sa tabi ko. Sa ngayon, hindi ko alam kung anong mararamdaman. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko kapag nagkita kami ulit ni Gray. Kung nawala na ba ang duda ko or mas galit pa ako pag nakita ko ulit siya. Basta isang bagay lang ang sigurado ako, namimiss ko na yung dating kami. Yung masaya, yung kinukulit-kulit niya ako kahit sinusungit-sungitan ko siya. Ilang minuto na akong gising at nakatingin lang sa kisam. Nang mapatingin ako sa orasan ay tumayo ako para maghanda na sa school. Pinagsisihan ko agad ang biglaan kong pagtayo. Parang biglang umakyat ang dugo sa ulo ko at nakaramdam ako ng pagkahilo tapos parang hinahalukan ang tiyan ko. Dali-dali akong tumakbo sa banyo dahil akala ko ay masusuka ako pero hindi narnan. Siguro gutom lang ako kasi hindi ako masyadong nakakain kagabi. Ang balak ko sana ay dun kumain sa party pero bigla naman akong umuwi at sa sarna ng loob hindi ko na naisip na kumain pag-uwi. Mula sa banyo ay narinig kong tumutunog ang cellphone ko. Dali-dali kong itong dinampot. Si Itav tumatawag. Baka nakakalimutan mong birthday ko bukas ha. Sabado bukas walang pasok kaya wala kang dahilan para hindi pumunta. Mukhang nawiwili ka na sa doktor na yan at hindi mo na ako naaalalang bisitahin, dire-diretsong palatak ni Itay. Hindi ako sumagot.
Dati-rati naiinis ako pag sinisermunan ni Itay pero ngayon bakit bigla akong naging emosyonal? Gusto kong maiyak, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko natuloy napigilang hindi mapaiyak. Narinig naman yun ni Itay at bigla itong nag-alala. Bakit ka ga umiiyak? May problema ga, alalang tanong niya. Miss na po kita tay, sabi ko at lalo akong naiyak. Hindi naman ako ganito makipag-usap sa mga magulang ko. Hindi ko maintindihan kung saan ba nanggagaling ang emosyon ko, basta hindi ko mapigilang hindi umiyak ngayon kahit wala namang pinaghugutan. Narinig kong mahinang natawa si Itay. Di ikay pumunta rin at nang makita mo ang tatay mong puje, anya na nakapagpangiti sa akin. Sumabay ka sa ate mo mamaya kung papayagan ka ng boyfriend mo. Mamaya na ang punta ng mga ate mo din, ani Itay. Umuo ako sa kanya. At nang natapos kaming usap ay si ate naman ang tinawagan ko para sabihing sasabay ako sa kanila. Dadaan din ako mamaya sa hospital para magpaalam sa mga biyenan ko, hindi na ako magpapaalam kay Gray. Yung kaninang pag-iyak ko ay biglang napalitan ng inis nang maalala siya. Bahala siya. Ayoko munang makita ang pagmumukha niya. Bigla na namang nagbago ang emosyon ko. Hindi ko natuloy maintindihan ang sarili ko. Kanina lang umiiyak ako habang kausap si Itay tapos ngayon inis na inis ako. Sumilip ako sa bintana. Para bang ang tahimik pero ang gulo ng loob ko. Tapos bigla kong naisip parang gusto ko yatang kumain ng sinigang. Yung maasim na maasim. Magana akong kumain ng almusal. May inihanda si Lisa para sa akin na tapsilog pero hindi ko yun kinain. Para kasing may ibang hinahanap ang panlasa ko. Tinungo ko ang ref ay tiningnan kung may masarap bang makakain dun. Nakita ko ang isang container ng sinigang. Napangiti ako dahil parang yun talaga ang gusto ko. Kaya naman kinuha ko yun at ininit sa microwave. Medyo natabangan pa nga ako kaya inadjust ko pa ang timpla sa lasa na gusto ko. Pagkatapos sinimulan ko ng kumain na may kasamang kanin. Sobrang dami kong nakain. Gutom na gutom pala ako kaya naman pala nahihilo ako kanina pagising ko. Akala ko pa naman kung ano na. Wow naman Miss G, bakit parang ang sarap niyang kinakain mo? Bati ni Cheryl nang mapasukan niya ako sa kusina. Kasunod nito sina Nancy at Lisa. May inihanda akong almusal, hindi niyo po nakita, tanong ni Lisa. Natakam kasi ako sa sinigang na kinain natin kahapon, mabuti at may tira pa, sagot ko, patuloy pa rin sa pagkain. Napansin ko naman si Cheryl na parang takam na takam talaga, kaya inalok ko siya. Kain ka, mas pinasarap ko pa yan, medyo matabang kanina sabi ko. Tuwang-tuwa naman na kumuha ng sarili niyang bowl at pinggang si Cheryl at nagsandok para sa sarili. Sina Nancy at Lisa naman ay nagsimula ng maghanda ng lulutin para manaya. Umupo si Cheryl sa tapat ko. Bango, narinig ko pang sabi nito bago ganadong sumubo. Pwe! Malakas na sabi ni Cheryl at may konti pang naibuga. Nagulat kaming lahat nang marinig siya tumakbo si Cheryl sa sink at parang hinugasan ang bibig. Anong nangyari sa'yo? Takang tanong ko. Hindi makasagot si Cheryl dahil puno pa ng tubig ang bibig nito. Lumapit si Nancy sa bowl ng sinigang ni Cheryl at siya naman ang tumikim nun. Pwi! Ang asim, anito at nagtatakbo rin sa lababo. Nagtataka naman ako sa reaksyon nila. Pareho lang naman ang kinakain namin pero bakit ganun ang reaksyon ng mga ito? Miss G, ano bang inilagay mo dyan? Tanong ni Lisa. Wala naman, dinagdagan ko lang ng suka, tugon ko. Ang asim, sabi ni Cheryl na ngayon ay okay na pero hindi pa rin maipinta ang mukha. Kahit kailan talaga, exaggerated ang mga marits na to, napailing na lang ako habang sila naman ay nagkatinginan na lang. Matapos kumain ay nagready na ako. Pagkatapos ay nagpahatid kay Mang Mario sa school. Kagaya ng routine ay bumaba ako sa tapat ng gate ng university. Kahit pa napakaraming kaganapang nangyari sa akin kahapon kailangan ko pa ring bumalik sa normal. Ang ganda ng sikat ng araw, napatingala ako at pumikit. Sana naman, kahit dito lang sa school, makaramdaman ako ng kapayapaan ng loob. Para makapagpahinga ang puso ko bago umuwi sa Batangas mamayang hapon. Pagdaan ko sa unang hallway, may ilang mga estudyante ang nakatambay malapit sa bulletin board at tahimik na nag-uusap. Pero nang makita nila ako, bigla silang natahimik at nagkatinginan. Oo, siya pala yun, mahinang sabi ng babae pero nakarating sa pandinig ko. Legit ba talaga yan? Baka edited lang isagot ng isa.
Nakasanayan ko nang naririnig ang mga estudyante na nag-uusap ng kung ano-ano, kaya hindi ko na lang pinasin yun. Baka kung sinong artista na naman ang pinag-uusapan ng mga ito. Dire-diretso lang ako sa paglalakad. Nakaramdam lang ako ng kakaiba nung may madaanan na naman akong grupo ng mga estudyante. Napatingin sila sa akin habang hawak ang mga cellphone nila, tapos yung isa, tinapik pa ang katabi at saka ako itinuro. Hindi kaya napaparanoid lang ako dahil medyo sensitive ako simula pa nang magising ako kaninang umaga. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad papunta sa building namin. Sa koridor, may isang estudyanteng lalaki ang nag-aayos ng kanyang ang nahinto at napatingin sa akin. At sa kabilang dulo naman, isang grupo ulit ang natahimik habang nakatanaw sa akin mula sa malayo. Bumulong ang isa habang may hawak itong cellphone. At nang mapadaan ako sa tapat nila, narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Siya talaga yun? Baka marinig ka, hinaan mo. Hindi ko in-expect. Parang wala sa itsura niya. Ngayon ay curious na ako kung anong nangyayari. Pakiramdam ko, ako yung pinag-uusapan nila. Nakalayo na ako pero pakiramdam ko, sa akin pa rin sila nakatingin. Gigi. Malakas na sigaw ni Nika ang narinig ko, kaya agad akong napalingon sa pinagmulan ng boses niya. Nakita ko siyang mabilis na tumatakbo palapit sa akin. Gigi, sigaw ulit niya na halos hingal sa pagtakbo. Huminto ako para hintayin siya. Bakit parang naglalakad ka pa sa ulap dyan, anito? Hindi ko alam kung nagtatanong ba siya or sinisisermunan ako. Tumingin ulit ako sa paligid. Nika, alam mo ba, kanina pa pagpasok ko kanina ka pa pinagpipiestahan ng mga estudyante rito. Wika ni Nika matapos makabawi sa paghabol ng hininga. Bakit? Pakiramdam ko nga kanina pa nila ako pinapanood eh. Hindi kaya napatakip ako ng bibig. Hindi kaya may kinalaman ito dun sa dating kumalat ng litrato namin ni Gray. Ewan pero ngayong naalala ko bigla yun, pakiramdam ko may koneksyon ito sa nangyayari ngayon. Hindi kaya, hindi mo pa ba nakikita, mabilis na binuksan ni Nika ang cellphone niya at ipinakita sa akin ang screen. Viral na naman kayo ni Doc, bulalas nito. Ano, gulat pa rin na sabi ko kahit parang nahulaan ko na. Innovative hair scandal, former doctor turned professor, now CEO, spotted romancing his student headline pa lang, parang biglang kumulo na ang sikmura ko. Tapos bumungad sa akin ang aming mga larawan. Yung ang picture naming dalawa ni Gray kagabi. Nakagaon ako, si Gray naman ay nakatuksedo. Magkadikit ang mga katawan namin dahil nakapulupot ang kamay niya sa bewang ko malapit sa balakang. Ang sumunod na larawan, hinahalikan niya ako sa gilid ng labi ko. May isa pa nga na hinahalikan ako sa balikat, merong nakasiksik ang mukha niya sa leg ko. Kuha yun bago kami pumasok sa venue. Yung sinaway ko pa siya dahil napakaklingi niya. Sa lahat ng shots ay hindi maitatanggi at malinaw na may namamagitan sa aming dalawa. Paanong, usal ko? Buong akala ko porke walang press kagabi ay okay na. Pero may nakalusot pa rin. Pagkatapos ng sunod-sunod na klase, mabilis akong naglakad para takasan ang mga mata ng mga estudyanteng pakiramdam ko ay kanina pa sila nakamasid sa akin. Haay, hanggang kailan kaya matatapos ang mga malas na araw ko? Pagliko ko sa science building, nakita ko dun ang likod ng admin office na may path papunta sa open grounds. Tahimik palagi dun kapag ganitong oras. Tamang-tama, kailangan ko ng konting hangin para makahinga. Habang papalapit na ako ng papalapit sa kanto ng quadrangle, napansin ko na parang hindi naman ganun katahimik ngayon. May mga estudyanteng nakatayo at hawak ang kani-kanilang mga cellphone na parang nanonood ng palabas. Sa gitna ng damuhan, may backdrop na kulay gold at cream, portable lights at photographer na may yasek. Mukhang may photoshoot pa yatang nagaganap. May isang natututuro ng anggulo. May stylist na nag-aayos ng buhok at assistant na may hawak na pulbos at sa gitna ng lahat nakaupo si Danica. Siguro dahil model siya, kasi nakita ko sa gilid ang setup nila ang logo ng isang kilalang clothing brand. Ang ganda ng postura at suot ni Danica. Yun siguro ang ini-endorse niya. Nasa tabi siya ng isang puting bench at parang pang magazine cover ang setup. Napansin ko yung ilang estudyante na nag-aabang sa malapit. Yung iba naman ay mukhang fans at yung iba siguro mga curious lang. Naisip kong bumalik na lang kesa magkita pa kami. Nung huli kaming magkita ay sa mansion nung nagwawala ito.
Ayoko ng gulo lalo na ngayon at patong-patong ang iniisip ko. Tatalikod na sana ako nang biglang napatingin sa direksyon ko si Danica habang nakapost ito. Saglit pang nagsalubong ang mga mata namin bago ako tuluyang tumalikod at humakbang palayo. Ayoko man, kailangan kong magpunta sa kantin para kumain kahit alam kong maraming tao dun. Kumakalam na naman kasi ang sikmura ko. At kagaya ng inaasahan, pagpipiestahan na naman ako ng mga mapanuring tingin ng mga estudyante. May mga estudyanteng nakatambay para magkape, nagkukwentuhan habang ang iba naman ay busy sa kanilang laptops. Pumili akong table na bandang sulok malapit sa bintana para tahimik. Guminhawa ng bahagya ang pakiramdam ko matapos kong humigop ng mainit na sabaw. Sayang wala yung mga kaibigan ko, hindi kasi magkatugma ang schedule namin ngayon. Kung kailan kailangan ko ng kasama saka naman sila wala. Gigi. Narinig ko habang inaayos ko ang tray ko. Tapos na kasi akong kumain. Paglingon ko, nakita ko Shane. Suot nito ang dark blue blazer, nakasling bag ang laptop bag nito, at may hawak pang iced coffee. Achari. Shane, bati ko sa kanya. Shane na lang, nakangiting sabi niya. Bumili lang ako ng kape tapos nakita kita. Kumusta ka? Tanong niya. Okay lang, sagot ko habang kinukuha ang kutsara sa table at saka inilagay sa tray. Tumingin siya sa paligid. Trending na naman kayo ni Gray, anito. Hindi ako sumagot at mapait lang akong napangiti. Don't mind them. Lilipas din yan, Anya. Inilabas nito ang cellphone niya. Kung may kailangan ka, ito ang number ko. I text mo ako anytime. Or gusto mo samahan kita sa labas para makahinga, anito. Nagpalitan kaming dalawa ng number pagkatapos ay nagpasalamat ako sa kanya. Sige, aalis na ako. Ingat ka. Huwag mo na lang silang pansinin, wika ni Shane at lumabas na siya ng kantin. Inaayos ko ang aking bag para pag sauli ko ng tray ay diretsong alis na ako. Nang biglang may lumagapak sa table, isang mamahaling bag nang tumunghay ako ay nakita ko si Shane sa harapan ko. Kumusta naman ang malanding umagaw ng boyfriend ko? Anito na hindi man lang hininaan ang boses, kaya natawag niya tuloy ang pansin ng mga nasa paligid at nagsimulang magtinginan sa direksyong naming dalawa. Nagbulungan at yung iba naman ay nag-adjust pa ng upuan para mas marinig ang usapan. Akala mo siguro nanalo ka na kaya kung kumilos ka parang wala kang sinirang relasyon. Mabilis ang reaksyon ng mga nasa paligid namin. Muli ay umugong ang bulungan. Fiancé daw, wika ng isang babae. Hindi ba si Danica yan, yung model ng glam? Siya pala ang totoong fiancé ni Dr. Tuazon. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang patulan pero kotang-kota na ako sa stress. Idagdag pa na medyo sumasama na naman ang pakiramdam ko. Hindi ka ba nahihiya at proud ka pa na kalat ang litrato niyo ng fiancé ko? Hindi mo man lang ba naisip na sinira mo ang engagement namin? Bakit? Kulang ka pa ba sa atensyon at gusto mo pang sumikat? Anong pinagsasasabi niya? Iniisip ba niya na ako ang nagpakalat ng litrato? Mapakla akong natawa. Nag-angat ng tingin si Danica at tumingin sa paligid. Ganyan ba ang itinuturo sa inyo dito, mang-agaw ng lalaki? Anito at nilakasan pa ang boses para marinig ng lahat. May ilang estudyante na nagtaas ng phone at nagre-record. May ilang flash pa ng kamera sa kabilang banda. Mukhang nagustuhan naman ni Danica nang makita na may nagre-record sa amin at mas lalo pa siyang ginanahan. Sana lang masarap ang pagsikat mo. Sana worth it lahat ng ito dahil habang buhay ka nang makikilala bilang babaeng nang agaong fiancé ng iba, mas nilakasan pa nito ang pagkakasabi nun. Inihanda ko ang sarili ko para sagutin ang mga paratang niya. Kung hindi lang ako medyo nahihilo baka naitbigay ko na kanina pa sa kanya ang hinahanap niya. Para kasing bigla na naman ay gusto kong masuka. At kung sakali mang masuka ako, sisiguraduhin ko namang mukha niya ang susukahan ko. Napapikit ako ng mariin para pakalmahin muna ang aking sarili dahil konti na lang ay sasabog na talaga ako. Napamulat ako nang may tumapik sa balikat ko, si Shane. Tapos ay humarap ito kay Danica. Aba nga naman, may trial na pala dito. Bakit hindi ako imbitado? Sarkastikong sabi nito. Lahat ay sabay-sabay na napatingin kay Shane. Bumalik siya sa kantin at ngayon ay nakatayo, naka-crossed arms, relaxed ang mukha pero matalim ang tingin na ipinukol kay Danica. Narinig kong lahat ang sinabi mo. Tiate. Siete,
mukhang ibang version ang narinig ko kay Gray Anito at nagpakawala ng nakakalokong ngiti. Excuse me, nakataas ang kilay na tanong ni Danica tila hindi kilala ang kausap. Ngumit si Shane dito. Let me introduce myself first. I'm Attorney Shane Duran, kaibigan ni Dr. Grayson Tuazon. I heard a lot about you, but not in a good way. According sa kaibigan ko, never kanyang niligawan at never kanyang sinagot. Alam mo ba kung bakit? Inihinto muna ni Shane ang sasabihin para sadyang bitinin. Saka ito muling nagsalita. Hindi kanya gusto at ikaw lang itong habol ng habol sa kaibigan ko, tuloy-tuloy na sabi ni Shane. Natigilan si Danica at hindi inaasahan ang narinig. Maging ang buong kantin ay natahimik din. In case gusto mong pag-usapan ang legalidad ng ginawa mo ngayon, pwedeng-pwede naman. Alam mo ba kung anong kaso ang pwedeng isampa sa'yo? Kumunot ang noo ni Danica matapos marinig ang huling sinabi ni Shane. Article 154 of Revised Penal Code. Unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Sinasabi mong fiancé mo si Gray, pero kahit kailan hindi naman naging kayo. Hindi kanya niligawan ang walang engagement na naganap. Ipagkakalat mo sa publiko ang impormasyong hindi naman totoo, na makakasira sa reputasyon ng ibang tao, tuloy-tuloy na salaysay ni Shane. Pero hindi pa ito tapos. At kung mapapatunayan na ginawa mo ito with malis, lalo na kung may intent ka na manira sa pangalan ng ibang tao, pwede itong pumasok sa Article 353, libel, kung nakapost ito online. Pwede ring Article 358, oral defamation kung mapapatunayan na paulit-ulit mong pinagsasasabi ang mga akusasyon mo. Pwedeng-pwede kang makulong at magkaroon ng criminal record. Patuloy ni Shane at diretso ang tingin kay Danica upang ipakita rito na hindi siya nagbibiro. Hindi nakapagsalita si Danica. Napalunok siya at tumingin sa paligid. Nandun ang mga estudyanteng hawak ang kani-kanilang cellphone, nagre-record at nakatutok lang sa kanila. Pagkatapos ng mga sinabi ni Shane, nanatiling tahimik si Danica, nanginginig ang kamay nito dahil nagpipigil ng emosyon. Halata sa itsura nito na hindi pa rin siya basta papayag na mapahiya. Kaya nag-isip siya ng pwedeng ibato sa kausap. Pero marahang humakbang si Shane palapit kay Danica. Nang magkaharap na sila ay wala itong sinayang na oras. Isa pa, mariing sabi ni Shane sabay taas ng cellphone niya. Kung may nang agaw man dito, hindi si Gigi yun. Baka naman gusto mong itama ang kwento mo, miss, dahil mukhang iba tao ang totoong nang aagaw. Ngumisi muna si Shane saka pinindot ang screen ng kanyang telepono. Malakas ang volume ng cellphone nito, kaya umalinggaw-gao sa buong kantin ang tunog ng isang recorded live stream lumabas sa screen si Gray, seryo-sero ang ekspresyon ng mukha. Nasa opisina ito ng Innovatech at may mic sa mesa, suot ang kanyang corporate coat. Sa likod nito ay may logo ng kumpanya. Good afternoon, panimula ni Gray sa video. As acting CEO of Innovatech, I would like to clarify, few circulating matters both in the business and academic communities. Nanatiling tahimik sa buong kantin at matamang nakikinig. Saglit na huminto si Gray sa pagsasalita, diretso pa rin ang tingin sa kamera. There have been rumors questioning the relationship with someone who is both as a wife and love of as a life. Nagsinghapan ang lahat sa paligid nang marinig ang huling sinabi ni Gray. Let me be clear. She's not just a student. We've been living together under the same roof long before I was assigned as acting CEO and long before I started teaching at Edison University. Muling huminto si Gray sa pagsasalita at ilang saglit lang ay nagpatuloy itong muli. Once again, the woman in the photo circulating online, whom I was seen making a romantic gesture with, is in my legally wedded wife. That is perfectly normal between a married couple. Hindi kami nagtatago ng asawa ko. We just simply chose to protect our private life. Patuloy nito, if any protocol or policy has been unintentionally breached, I am fully prepared to take full responsibility. Our legal team, along with the company's counsel, is ready to cooperate and respond accordingly through proper channels. Doon na natapos ang pagsasalita ni Gray. Pagkatapos noon ay tahimik na ibinaba ni Shane ang kanyang cellphone at isinuksok sa bulsa. Parang napako si Danica sa kanyang kinatatayuan at dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak niya sa strap bag. Kahit alam niyang kasal na ang dalawa ay nagulat pa rin siya.
Hindi siya makapaniwala na ang kilala niyang Gray na pribado at mailap sa mata ng publiko, would make such a bold move, and all of it for just a woman. Pagkatapos mapanood ang speech ni Gray online, hinila na ako ni Shane palabas ng canteen, palayo kay Danica. Ayos ka lang, tanong niya sa akin. Masakit lang ang ulo ko, sagot ko. Nag-offer pa siya na ihatid na lang ako pabalik sa mansion pero tumanggi ako. On the way na si Mang Mario para sunduin ako. Isa pa alam kong may klase pa si Shane. Ganun pa man, sinamahan pa rin niya ako sa labasan habang naghihintay ako ng sundo. Ano bang ipinakain mo kay Gray? Walang ano-ano ay tanong nito. Nakatayo kami sa ilalim ng puno malapit sa waiting shed. Ha, sabi ko at napalingon sa kanya. Umiling si Shane sa ngumiti. Siguro naman tatantanan ka na ni Danica simula ngayon. Tipid akong umiti sa kanya. Salamat ulit, sabi ko. Sakto namang dating ni Mang Mario, kaya nagpaalam na ako kay Shane. Kumaway muna ako sa kanya bago tuluyang sumakay sa sasakyan. How ironic, kung sino pa yung dating pinagsiselosan ko, siya pa palang magiging tagapagtanggol ko. Dahil dito, napaisip tuloy ako. Paano kung mali din pala ang pagkakaunawa ko sa nakita ko kagabi, yung tagpo ni Gray at Lorraine sa dilim? Natouch din ako sa ginawa ni Gray kanina. Nag-live speech pa siya para linawin sa publiko ang totoong relasyon naming dalawa. Kaya naman, Mang Mario, pwede po bang pakidiretso sa office ni Gray? Pakisuyo ko sa kanya. Gusto kong puntahan si Gray. Bigla na lang ay gusto ko siyang makita. Dahil walang traffic ay mabilis kaming nakarating sa main office ng Innovatech. Bumaba ako sa mismong tapat ng building. Kabababa ko pa lang nang marinig kong tumunog ang cellphone ko, ay agad ko yung dinukot sa bag, baka si Gray na yun. Text message mula sa isang unknown number at may naka-attached na litrato. Kumabog bigla ang dibdib ko nang makita ang litrato ni Gray kasama ni Lorraine. Naglalakad sila palabas ng main lobby ng isang hotel. Parang ang sweet nilang dalawa dahil nakapulupot si Lorraine sa braso ni Gray at nakahilig pa ang ulo sa braso ng asawa ko. Muli na namang namuo ang pawala na sanang inis na nararamdaman ko kay Gray. Kiyahe. Nawala na bumalik pa. Meron mang ibig sabihin o wala ang litrato na yun, pareho lang masikip sa dibdib at masakit sa ulo kasi hinayaan na naman ni Gray na may babaeng lumalapit sa kanya. Nagdadalawang isip na tuloy ako kung pupunta pa ba ako sa opisina ni Gray o hindi na. Nawala na kasi ako sa mood. Kaso nakakailang hakbang pa lang ako nang may makasalubong ako, si Lorraine. Posturang-postura na naman ang bruha. Mukhang mas una niya akong nakita kasi nang mapatingin ako sa kanya, titig na titig siya sa akin. Mabilis ang lakad niya kaya di na ako nakaiwas nang lumapit ito. Saglit itong humiti pero halatang peke. Oh hi, hindi ko alam bibisita ka rito. May kailangan ka ba kay Gray? Tanong nito. Napataas tuloy ang kilay ko. Wow ha, bakod na bakod ang asawa ko. Nahiya naman ako. Yung live stream niya, wag mo masyadong dibdibin. He did it for the company's sake. Just a form of damage control, patuloy nito. Hindi ako sumagot, ayokong pumatol sa kanya. Ako ang asawa at wala akong dapat patunayan. Lalagpasan ko na sana siya nang muli itong magsalita. So, nagustuhan mo ba yung mga pictures namin ni Gra? Tanong nito. So sa kanya pala galing yung text message. Actually, I don't like how those pictures turned out. Hindi maganda yun kuha ko. Si Gray kasi, masyado niya akong pinagod. Hindi ko akalaing ganun pala ka-wild ang asawa mo sa kama, diretsang saad nito at wala nang paligoy-ligoy pa. Talagang nagde-declare na siya ng war. Kung hindi ko lang pinipigilan ang sarili ko, baka kung ano na ang nagawa ko. Pero hindi ko ibibigay sa kanya ang satisfaction na alam ko namang gusto niyang mangyari. Dinukot ko ang cellphone ko at may hinanap. Nakita ko yung camera at pinindot ang record button. Pakiulit, sabi ko sa kanya. What? Kunot noong tanong niya. Sabi ko, ulit nung mga sinabi mo, para sabay ko na kayong ipakulong ng asawa ko kung totoo man yang mga pinagsasasabi mo. Kung hindi naman, paninirang puri ang ikakaso ko sa'yo, kalmado kong sabi dito. Kita kong natigilan siya nang marinig ang sinabi ko. Sige na, start na, sabi ko pa na kunwari ay naiinip na. Mapaklang natawa si Lorraine at umiling-iling. Baliw, narinig kong sabi nito at nilagpasan ako.
Hinabol ko siya ng tingin at kita ko nang sumakay ito sa kotse na agad ding umalis. Saka pa lang ako napabuntong hininga. Hindi totoong kalnado ako, gustong-gusto kong manabunot sa totoo lang pero pinigilan ko lang. And I'm glad did. Congratulations, self. You kept your head high and didn't stoop down to her level. Hindi ako tanga para basta na lang maniwala sa mga pinagsasasabi niya. I can clearly see her intentions, gusto niyang magkasira kaming mag-asawa. Kahit naman konting sama pa rin ako ng loob kay Gray, mas pakikinggan ko muna ang sasabihin niya kaysa hitad na to. Hindi dahil sa isang kwento lang ng ibang babae, ay kakalimutan ko na agad lahat ng pagmamahal na ipinaramdam sa akin ng asawa ko. Muli kong tiningnan ang litrato ni Gray at Lorraine. Obviously, yung hitad ang nakahawak at nakahilig sa braso ng asawa ko. In short, siya lang itong may kakaibang ginagawa. Ganun pa man, kahit siguro sinong asawa ay magsiselos pa rin dahil sa litrato. Sino ba namang babae ang gustong makita na may nakapulupot sa asawa mo? Tuloy, nag-iba na naman ang pakiramdam at emosyon ko. Ayoko na muna siyang makita ngayon, kaya bumalik ako sa loob ng kotse at nagpahatid sa hospital. Pagdating ko dun ay si Chairman at Renz lang ang aking nadatnan. Wala si Madam, umuwi daw sa mansion. Kaya kay Chairman na lang ako nagpaalam na uwi muna ako ng Batangas this weekend. Kagaya ng dati, hindi na ito nagtanong at sinabing ipapahatid na lang niya ako sa driver. Pero tumanggi ako dahil maya-maya lang ay darating na sina ate para isabay nila ako pa Batangas. Hindi nga nagtagal ay dumating na ang buong anak ni ate kaya nagpaalam na ako kay Chairman. Weeks ago, sa isang private dining room sa mismong restaurant ng isang 5-star hotel, nakaupo si Lorraine, elegante at naka-crossed legs sa wingback chair habang dahan-dahang iniikot ang wine sa baso. Marahan siyang humigop ng wine habang matyagang naghihintay sa taong kanina pa niya inaasahan. Everything started just with one unexpected offer flashback. Sa isang closed-door meeting sa penthouse office ni Chairman Aurelio Gonzales, matagal na niyang kilalang investor. I'm selling device share sa Innovatech, anang chairman. Pabagsak na ba? Sarkastikong tanong ni Lorraine. No, let's just stay, it's too personal and I don't want to deal with them anymore. Tumaas ang kilay ni Lorraine. Innovatech, a local tech manufacturing firm. Honestly, hindi niya type. Medyo off-brand sa portfolio ko. Tumingin sa kanya si Chairman Gonzales. Mrs. Grant, don't say no yet, just take a look baka magka-interest ka. Anito at marahang inilapag ang document sa table. Lorraine Grant ang buo niyang pangalan. Wala siyang asawa, wala na. She's a widow. Isang mayamang investor ang napangasawa nito na namatay dahil sa heart attack. Lorraine was in her mid-20 nung maging sekretarya at napangasawa ni Mr. Grant na nasa 6 na nung pahanong yun, walang anak. Kaya nang mamatay ito, napunta lahat kay Lorraine ang ari-arian nito. Itinuloy ni Lorraine ang pag-i-invest kagaya ng natutunan niya sa namayapang asawa. Dinampot yun ni Lorraine, marahan niyang binuksan ang envelope at inilabas ang documents. Maraming numbers, growth charts, expansion roadmap and patent application. Lahat solid and promising nagpapatunay na matatag na kumpanya ang Innovatech. Sa ilalim ng pile, isang stack ng larawan. Mga candid photos na kuha ng insider, mga larawang hindi alam ng subjects na kinukunan sila. Dinampot ni Lorraine ang mga larawan at isa-isang tiningnan. Isang matandang lalaking na iseryosong mukha ang nasa loob ng restaurant na tila may ka-business deal, si Chairman Eduardo Tuazon. May iba pa itong litrato, kuha sa iba't ibang location. Sunod ay isang may edad na babae, halatang nasa alta syudad dahil sa mga kasuotan nito ganun na rin ang iba pang mga kasama nito sa litrato si Matilda Tuazon, asawa ng chairman. At ang huli. Saglit na nahinto si Lorraine at agad na nakuha ang kanyang atensyon. Dr. Grayson Tuazon. Isang hot, good-looking doctor. Hindi yung tipong pa-cute. He had substance and composure. Effortless, unfiltered and masculine. Isang candid photo na kuha sa labas ng hospital. Nakasuot ito ng simpleng dark blue scrub suit. Nakatayo ang lalaki habang kausap ang isang nurse na halatang kinikilig. Nakakunot ang noo nito pero kalmado ang mukha. Slightly damp ang buhok, halatang kagagaling lang nito sa procedure. God, this man is dangerously handsome.
Next photo, kuha mula sa hospital hallway. Bahagyang nakatungo habang binabasa ang chart. Medyo low angle kaya kitang-kita ang panga, may perpektong ilong, seryoso ang mga mata at malalim ang tingin. Meron siyang sensual undercurrent na hindi mo basta mababaliwala. Another photo. Sa labas naman ng hospital cave. Nakaupo sa isang wooden bench. Nakabukas ng bahagya ang serub neckline nito, exposing the firm line from his throat down to fabric hides the rest. Parang hindi siya aware na ang bawat anggulo niya mula sa maugat na kamay hanggang sa pagkakahawak ng daliri niya sa cup ng kape, makes him hot as pack. He's not just handsome. He looked like he'd be good in bed too. Iyanan. For a moment, Lorraine didn't move. Tumingin siya kay Chairman Gonzales, "Who is this?" Tanong niya rito habang hawak ang isang litrato ng doktor. "That's Dr. Grayson Tuazon, the only heir of Innovatech," sagot ng kausap. Mas lalong tumaas ang kilay ni Lorraine. "As a fan. That's exactly the kind she wants." Chairman Gonzales smirked. "Kung bibilhin mo ang share, technically, magiging bahagi ka na rin ng circle niya." Makahulugang anito nang makita ang reaksyon ni Lorraine sa mga litrato ng doktor. Hindi ngumiti si Lorraine but deep inside, something clicked. Suddenly, Innovatech doesn't look boring anymore, they looked personal. Lorraine signed the documents the next day. At nang araw din yung tumawag siya sa isa niyang tauhan. Follow Dr. Grayson Tuazon. "I want to know everything." Hindi nga siya nabigo, mabilis niyang nakuha ang iba pang impormasyon tungkol sa doktor. Ray was brilliant and a skilled surgeon. Magaling humawak ng pressure. Pero may isang bagay ang nagpakunot sa kanyang noo. Secret live-in partner. 18 years old student. Innovatech employee at ang primary designer ng RevSurg labas sa ilong siyang natawa. An intern, the kid, seriously. Such a lucky bitch. Pero ni hindi man lang siya nabahala, madali lang alisin sa eksena ang mga kagaya nito. First step, ipinakalat niya sa social media ang litrato ng dalawa. Blurred ang mukha ng babae. Hindi niya balak madaliin. Really? Simple lang pressure them para hindi nila matagalan ang mga susunod pa niyang gagawin, hanggang sa sila na mismo ang kusang bumitaw sa isa't isa. Next step. Isang tseke ang inabot ni Lorraine sa kaharap, si Engr. Aldrin Rojas, senior engineer sa Innovatech, Medical Division. Nasa loob sila ngayon ng isang restaurant. "Gusto kong nakawin mo ang kopya ng Urvosur 2. I want that prototype in my hands. Make sure all the digital footprints point to Georgina Mojers." At kapag nalaman nila na ninakaw ito, they'll see only one name behind the breach, Georgina, diretsong sabi ni Lorraine sa kaharap. Kita niya ang pagkagulat ng engineer dahil sa sinabi niya. Ngunit mas nagulat ito nang makita kung gaano kalaki ang halaga na nakalagay sa tseke. Alam ni Lorraine na mahigpit ang pangangailang nito ngayon dahil nasa hospital ang anak nitong may sakit sa puso at kailangang maoperahan agad. Tinanggap ni Engr Rojas ang tseke at nangakong gagawin ang nais mangyari ni Lorraine. That's a flashback. Bumukas ang pintuan ng private room. Maganda ang meeting inihanda ni Lorraine para sa taong inaasahan na niya at kanina pa niyang hinihintay. She's not the kind of person who waits around or patiently holds back. But the person she's waiting for is the only exception. Nang tuluyang bumukas ang pinto ay niluwal nun si Gray. Napaawang ang kanyang labi lalo na nang makita niya ito ng malapitan. There was no denying it, this man is undeniably hot. He doesn't need to talk. He just exists and suddenly, you're already wet between the legs. He was this kind of man who could touch you without even using his hands. Good evening, I'm glad you came, she said with a teasing smile. Marahang naglakad si Gray, nakakot ito at bukas ang kwelyo ng polo. Huminto siya sa upuan na nasa harap ni Lorraine saka tumingin sa babae. Pero bago pa man siya makaupo, sinadya ni Lorraine na igalaw ang kanyang katawan paharap sa kay Gray. Dahan-dahang inangat ang kanang hita para ma-gerost legs. Bodycon dress ang suot niya, maiksi. Kaya nang tumapat ang tuhod sa kaliwa, bumuka ang laylayan. Sapat na para makita ang nasa pagitan ng kanyang mga hita na natatakpan ng napakanipis na tela, direkta sa anggulo ni Gray, kaya hindi yung nakawala sa paningin ng lalaki.
Ang mga lalaking kagaya ni Gray na eksperto sa mga babae, hindi mangmang para hindi malaman na sinadya yun ni Lorraine para makita niya ang gusto nitong ipakita. Bahagyang yumuko si Lorraine sa ngumiti habang hawak pa rin ang wine glass. Para sa kanya, isa the mission accomplished. Getting his eyes to finally look her way. Sigurado siya, he got the message loud and clear that there's a special gift waiting for him. All he has to do is unwrap it. Anong gusto mong pag-usapan? Panimula ni Gray matapos umupo. Ang mata ay diretso lang sa kausap. Kalmado lang ito at tuwid ang pagkakaupo. Masyado ka namang nagmamadali, Dr. Tuazon. Business agad. Ang mahal pa naman ng wine na inorder ko, ani Lorraine, sabay bitaw ng isang mapang-akit na ngiti habang iniangat ang hawak na baso. Inubos niya ang natitirang wine at marahang inilapag ang baso sa mesa. Saka muling bumaling kay Gray. Thanks, but have to pass. I'm driving tonight, pagtanggi ni Gray. Umisang lagok muna ulit si Lorraine saka nagsalita. Okay, I'll get straight to the point, Dr. Tuazon. Dumiretso siya ng upo at humarap kay Gray. Hawak ng TextGen ang copy ng Urvosurg 2 design, ani Lorraine. Ang tinutukoy niya na TextGen ay ang karibal na kumpanya ng Innovatech. Galing ito mismo sa core file ng Innovatech. And you won't believe kung sino ang nagbenta sa kanila? Kumunot ang noo ni Gray. Tahimik lang ito at hinayaang magsalita si Lorraine. How did you? Kunot noong tanong uli ni Gray. I have DMY sources. Hindi ko pwedeng pangalanan. Insider, I've worked with them before. They're not the type to fabricate, said ni Lorraine. Saglit na natahimik si Gray, maya-maya pa ay tumikim ito sa kanagsalita. Go on, sambit nito. Napangiti si Lorraine. Mission #2, accomplished. She got Gray's full attention now. Lumalabas na intentional. It was sent via external drive with the logs. Timestamp. Galing kay Miss Georgina Mogers, whom I heard you're having an affair with. Naningkit ang mga mata ni Gray. Hinding-hindi niya magagawa, pinuto ni Lorraine ang sasabihin sana nito. I want to believe that. Pero kung totoo man yun, we both know how dangerous this is. Isang maling galaw tapos ang Innovatech. So, what's the plan? Tanong ni Gray. Tumayo si Lorraine, kinuha ang isang folder mula sa bag sa kaini, slide ito sa mesa palapit kay Gray. I have connections inside TextGen. Pwede kong linisin ito ng walang ingay at walang madadamay pero kailangan ko ng kooperasyon mo, ani Lorraine na nakatayo pa rin. Laumapit si Lorraine kay Gray at naupo ng mas malapit dito. How much? Tanong ni Gray. Ngumiti si Lorraine at umiling. Hindi ko kailangan ng pera, Gray, wika niya using her bedroom voice. Napatingin si Gray sa kanya. Simple lang, strategic alliance. You and me, hindi lang sa issue na ito, kundi para sa future ng Innovatech. We can be partners. I'm sorry to say this, pero wala kang mapapala sa isang part-time designer na hindi mo alam kung pwede mo bang pagkatiwalaan. Pabulong na sabi ni Lorraine habang ang dulo ng daliri ay gumagapang sa braso ni Gray na tila nanunukso habang namumungay ang tingin. Sinundan ng tingin ni Gray ang daliri ni Lorraine na gumagapang paakyat sa braso niya. Umangat ang sulok ng labi ni Gray. Mukhang naunawaan ang nais iparating ni Lorraine. Strategic. Or personal, tanong niya sa baritonong boses sa kasinalubong ang titig ng babae. Gotcha! Sigaw ng utak ni Lorraine. Inalis niya ang kamay sa braso ng lalaki, tila pinapasabik ito. Let's call it mutual interest, but of course, it can evolve into something deeper. Since I own a big share, pwede nating patakbuhin ang Innovatech as partners and maybe, a little pleasure on the side. Mapang, akit na sambit ni Lorraine sa mahinang boses. You know I'm in a relationship, wika ni Gray habang nakatingin sa babae. Mumiti muna si Lorraine bago nagsalitang muli. Kapag ba nabura ko ang kopya ng Urvosurg 2 sa TextGen? Does that mean you'll dump that girl and start something a little more exciting with me? Mapang-akit na bulong nito. Tumayo siya at lumipat ng upuan. Mas malayo sa lalaki. Tonight, she's only giving him a little tease. One tease at a time, until he goes crazy for her. She knew exactly what she was doing, at wala pang kahit sinong lalaki ang tumanggi sa kanya.
Aakitin niya ito, bibitinin, pasasabikin hanggang sa ito naman ang mabaliw kahahabol sa kanya. Kahit ikaw pa si Grayson Tuazon. Just like any other man, you won't be able to resist me, bulong niya sa sarili. Alam niyang nahuhulog na ito sa kanyang patibong. Pero kailangan pa rin niyang maging maingat. Hindi siya pwedeng magtiwala na lang basta-basta kay Gray. Patatagalin muna niya ang kunwaring issue ng Urvosorg 2 hanggang sa masigurong hulog na nga talaga ito sa kanya. Give me enough time to fix the issue with the stolen design. Hindi ganon kadali pero can do it, Annie Lorraine at muling tumayo. Sunod ay humakbang ito palapit sa pintuan habang si Gray naman ay sinusundan siya ng tingin. Pagdating sa tapat ng pintuan ay huminto muna si Lorraine at nilingon muli si Gray. Like I said, I need your cooperation. So, expect to see me more often until I resolve this issue. Remember, ayoko nang tinatanggihan, kaya bilisan mong magdesisyon, baka mainip ako, wika ni Lorraine at sa katuluyang lumabas ng silid. Pagtalikod, isang buong-buong ngiti ang kanyang pinakawalan. Dr. Grayson Tuazon, soon you'll be officially mine, bulong niya sa sarili. Napakagat siya ng labi nang maalala kung paano siya nagtimpi kanina. Dahil habang binubulungan niya ito, she was already imagining pleasuring him, right then and there. But she held herself back. She wasn't after quick thrill, she was playing it safe and smart. Samantalang naiwang isa si Gray sa loob ng private room. Tahimik at nananatiling nakaupo. Pagkalipas ng ilang minuto, marahan nitong pinindot ang maliit na device na sa bulsa ng kanyang coat, ang digital recorder at ngayon lang niya in-off. Tumayo siya at humarap sa artificial tree na may maliit na lens, ang hidden camera na nagre-record ng buong usapan. Inilapit ni Gray ang mukha sa hidden camera saka nagsalita sa harap nito. Ano Drake, nakuha mo bang lahat? Sumagot naman ang nasa kabilang linya, si Drake. Katabi nito ngayon si Fred ang kanyang intel. Crystal clear, boses ni Drake. Ang linaw, kitang-kita pati kulay ng panty niya, ni Fred saka nagpakawala ng malakas na tawa. Bumuntong hininga si Gray. I can't say mission complete. Wala akong masyadong nakuhang detalye sa kanya, anya. Narinig niya ang nakakalokong tawa ni Drake. But may be enough proof na pwede mong ipakita kay Gigi kapag sinimulan mo ng magpaliwanag sa kanya.